kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang buhay at magandang oras sa lahat ng ating mga katiyats buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga katiyats sa ibang bansa, sa iba't ibang sulok ng mundo, sa ating mga katiyats in abroad. Kumusta kayo dyan? At sana'y nasa mabuting kalagayan ng lahat. Alright, napakaraming magagandang marka dito. Itong dito lang, itong pagpasok pa lang niya ay meron ng ito toll mark ito electrang Y ito. Manipis kasi itong dito, kaya ito Y, ito ay trumpa or mata, and then merong kakaibang hugis yan, di ba? Parang ari ng lalaki, at ito ay pwedeng footmark. Pangalawang marka, ito sigurado na treasure beside the rock. Ito bilog na may dot sa gitna, yan ay treasure on the spot. At ito kasama, ito ay simbolo yan ng treasure in the rock or treasure beside the rock. Itong ganito, nakalabas kasi yung kasi kung nakalabas ang dot, ibig sabihin wala sa loob ng bato pero nasa unahan lang konti. Okay, so balikan natin to. Unahin muna natin tong nauuna na litrato kanina. Ito. Bago tayo mag-umpisa, ang mga kuweba, kapag na-discover yung bukas, ang karamihan sa bukas na kuweba, yung talagang malaking pagkabukas, nabuksan ng malaki, at pagdating nyo ay dati ng bukas, ibig sabihin hindi sinara ng Hapon ang kuweba. Ibig sabihin ang kuweba ay isang decoy, isang trap para papasok kayo sa kuweba. Okay, karamihan ng bukas na kuweba, halimbawa ito yung kuweba, okay, ito yung entrance, kayo ito. Karamihan ng kuweba, kapag kayo papasok sa loob, pasok kayo ng loob ng kuweba, kapag bukas ng kuweba ay wala talaga kayong matagpuan sa loob kasi bukas nga sinadya ng Hapon na hindi maglagay sa loob ng kuweba kasi bukas. Ngayon ang ginawa nila, ginawang marker lang ang kuweba, ginawang palatandaan, ginawang parang decoy or trap para kayo ipapasok sa loob at maligaw kayo. Pero ang totoo ay nasa labas lamang ng kuweba ang kanilang ibinaon. Halimbawa dito, halimbawa dito ang binaon, doon kayo pumasok, hindi nagukay kayo sa dulo. So wala. Ngayon, karamihan ng distansya nito sa mga nakuha ay sa entrance lamang ng kuweba. So 3 to 5 meters na hakbang. Pagpasok lang sa kuweba ay hanggang 5 meters lang. So ito, halimbawa ito yung 5. So dito lang maghukay. And then umpisa sa 3 to 5 meters. Huwag na kayong pumasok sa pinakaloob. Ngayon, kung wala dito sa bukana, ay sa labas konti. So galing sa entrance, ganun din na sukat. 3 at 5 meters. Testing din kayo sa labas. Sa labas mismo ng kuweba. Nariyan yung small deposit. Okay, so puntahan na natin tong napakaganda. Ito, ari ng lalaki yan Pinurma talaga. Ayan. So yan ay nakatayo. So ibig sabihin ay meron sa baba nito or sa harapan. So dito lang yan. Supported yan ng ng ibang countersign dyan. Supported siya nitong Y. Yan. At supported din siya nito. Treasure on the spot ito. Kaya pwedeng
ang tinuro ng Y ay ito. At ang tinuro ng mata or malaking dot ay ito na portion. Kaya i-check nyo ito. Ito yung pangalawa natin na target. Kung anong meron dyan. Kaya tingnan nyo ang mga bato, masuhin nyo ang bato, baka hollow rock. Ngayon, dahil merong parang paa dito, ayan, at narito yung kakaibang hugis, di ba? Kung atin yan i-translate into kanji, ganyan yan. So ano ba yan? So nagaganyan yan. Kapag mga ganito na itsura, ito'y sign of gold. Yan ang kin na modified. Yan yung nagaganito. Yan na sign. Na-modify lang nila ng ganyan. So, ibig sabihin, treasure under. So, dito yan sa harapan niya mismo. Sa harapan or under niya. Supported yan itong paa. So, meron tayong dalawang ano dyan. Meron tayong dalawang digging spot. Itong dito. At saka itong kaharap nitong malaking circle sign. Okay, punta tayo dito. Ito ang pinakamaganda. Yan. Bilog. At may dot. Ayan yung dot to. So, hanapin dyan ang bato. Ang direksyon nito ay papunta rito. So, hanapin ang bato dyan na may pagkakwadrado ang hugis. So, nagaganito yan ang hugis ng bato. Parang nagaganito. Ayan. Parang may pagka-square siya kunti. Hindi talaga square. So, ganyan na bato. Ngayon, pag natagpuan nyo na ang bato na ito sa unahan, nasa 5 meters yan, distance. Galing dito sa marka. Pag nakita nyo ang bato na ito na parang may pagka-square, ang paghukay niyan ay nasa harapan lang niya. Dito na side. Kasi itong bato dito, ayan, tinagilid nila yan, parang litrang C yan, tingnan, pero yan ang bato. At ito yung item. So, ang ibig sabihin ay nasa unahan ng bato ang item kunti. So, hukay lang dito sa... At hindi yan malayo Pinakamalayo niyan ay 3 meters lang. So, 1 to 3 meters lang ang distansya nito galing dito sa bato. Okay, kung merong bato diyan sa unahan na parang square ang itsura, yan na yan. Mga katiyats. Napakaganda. Meron palang ano dito, manipis na kin. Ayan. So ito, hindi ito papunta sa taas. Ito yung treasure under. So pwedeng dito lang talaga yan, sa malapit. At meron dito, ito man, kung ano man ito, papunta yan dito, naguhit. So ito na portion. Malapit lang mga katiyats. So, galing dito sa sign mismo, try nyo lang ang 3 meters. So punta kayo dito. 3 meters lang. Kung walang bato na square sa unahan, wala itong bato na square, dito na lang diretso sa 3 meters galing sa sign. Okay, kasi ito ay merong manipis na kin Sabi under. Yung manipis na kin, ang sabi niya ay treasure under. Pero sa banda konti ng kanan, kasi ito, malayo siya sa bato. So, dito talaga yan. Dumidistansya lang tayo ng 3 meters. Ito na portion. Okay, so ito naman last ito. Ang sign na ito ay kin pa rin ito. Kung tingnan natin ay para siyang arrow. Pero hindi. Ganyan yan. Yan ay nagtuturo ng baliktad. Narito yung kanyang tunay na direksyon. So ang direksyon yan ay papasok
Kung ito may butas ay papasok sa loob. Kung ito'y madaanan ng tao, pasok sa loob. Pero kung hindi madaanan ng tao, nasa likod ng bato na ito. Halimbawa, ito yung bato, narito yung marka, so nasa likod niya. Dito ang hukay. Yan ay binaligtad yan na kin, nagaganyan yan. So ginto pa rin ang ibig sabihin yan. So nagaganito yan, yung sinabi ko kanina na bahay. Nagaganyan yan, no? And then yung maliit na arrowhead, nagaganyan. So ibig sabihin under, pero naroon sa likod nitong bato. Under sa likod ng bato. Okay, so ito na ang huling dinicode ko na digging spot sa napakalaging treasure site nila Katiit. Sa lahat ng marka ay man-made, positive talaga. At kung magpaalam na hanggang sa muli, maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe kapag bago pa lamang sa channel. See you on our next treasure marker analysis.